Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Malayo na ang narating ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Sa katatapos lamang na selebrasyon ng National Women's Month, balikan natin ang naging tagumpay at mga programang itinaguyod ni Vice President Inday Sara Duterte bilang natatanging babae at pinakabatang alkalde at vice-alkalde sa Davao City hanggang siya ay naging pangalawang pangulo sa bansa. Narito ang ulat ni Jera Gomez. Marami na ang napagtagumpayan ng kababaihan sa iba't ibang larangan tulad ng pamamahala na nooy matatawag na para lamang sa kalalakihan. Sa Davao City, kinilala si Sara Zimmerman Duterte bilang natatanging babae at pinakabatang naglingkod na punong ehekutibo sa lungsod at ngayoy pangatlong babae at pinakabatang pangalawang pangulo sa kasaysayan ng bansa. Taong 2007, nang unang sumabak sa politika si Inday Sara. Taong 2010 naman, nang nahalal siya bilang alkalde na sinundan pa noong 2016 at 2019. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad ang Biyaheng Duterte o ang political agenda na tumututok sa 10 priority sector ng Davao City LGU tulad ng edukasyon, kalusugan, pagtugon sa kahirapan, infrastruktura, pamumuhunan at turismo, disaster risk reduction and management, at peace and order. Inilunsad din ang Peace 911 na naging daan upang makarating ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga lugar na apektado noon sa kaguluhan dahil sa insurhensiya. Itinataguyod din ni Inday Sara ang kapakanan, karapatan at kaligtasan ng kababaihan sa pamamagitan ng Integrated Gender and Development Division o IGDD. At upang mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling hanapbuhay ang kababaihan, inilunsad niya ang programang Magnegosyo Taday, kung saan isinailalim sa skills training ang mga benepisyaryo tulad na lang ng paggawa ng pastry at iba pa. Noong 2018, naging katuwang ng Davao City LGU ang Philippine Baking Institute. Sa ilalim ng pamumuno ng isang babae, kinilala ang Davao City bilang isa sa mga pinakaprogresibong lungsod sa buong bansa. Maraming karangalan at pagkilala din ang iginawad sa Davao City, mapa good governance, business, tourism o health environment man. At sa kanyang pamumuno ngayon bilang pangalawang pangulo, patuloy na itinataguyod ni Inday Sara ang mga programang nakatutok sa kapakanan ng mga kababaihan. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Iba pa sa mga naging landmark program ni Vice President Inday Sara Duterte noong siya ay alkalde sa Davao City, tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.